loob ng 18 years niya na nasa Congress, first time lang ginawa, okay, ng Kongreso, ng Committee on Appropriation, ang pagbastos, panggigipit, pangbabalahura, pagtatrial by publicity, paninira kay Inday Sara o sa Vice President. Kasi even though in the past, not only that, si Congressman Ungab ay nag-testify na since Noli de Castro, Binay, Leni Robredo, and ngayon lang ginawa ng Congress, mga legislators, ang panggigipit kay Inday Sara at talagang ang target nila, they have to stick to the plan, ika nga. So imagine ninyo kung gaano ka-demon ang mga judgemon dahil sa utos, again, ni Tambaloslos, ni Romualdez. Ayan, ngayon, lumabas. Well, actually, hindi lang ngayon lumabas yung si Zaldico. Let's talk about that later. Ni Lisa Tanas, nagipitin si Sara. Noong panahon ni Duterte, ang budget hearing, ang pagbalangkas ng budget ni Leni Robredo, na kahit si Leni ay gumawa ng eksena sa international community and media na sirain ang Duterte, pero never siyang pinahirapan na katulad ng ginagawang pangbubuli ng mga buwaka ng Genemes. Like in less than 30 minutes ay inapprove ang kanyang budget. Okay. Noong 2022 dahil hindi pa nag-aaklas si Inday Sara, 2023. Yeah. 2022-2023, 'di ba? Hindi pa nag-aaklas, napakabilis ng pag-approve ng kanyang budget. Umeksena-eksena pa nga, 'di ba? Si Sandro Marcos during nung last year na in-approve na yung budget, Pero dahil si Inday Sara ay umalma na, umaklas at nagsalita na, nag-speak up na sa kahayupan, kababuyan ng gobyernong ito. Ngayon, pinahihirapan nila dito sa budget hearing na ito at talagang pinipaint nila trial by publicity na si Sara ay gumastos ng 125 million na kanyang confidential fund in just 11 days. But again, itong mga crooks na ito, itong mga jutang Genemes na grupo ni Kimbo, grupo ni Zaldico, grupo ni Tambaloslos, na mga buwaka ng inang kawatan sa bayan, ay talagang instead of budget deliberation, di ba, pagbabalangkas, nakita nyo naman nung nakaraang hearing, di ba, noong August 27, ay nililitis nila si Inday Sara para sabihin sa taong bayan ang kanilang mga false narrative na sirain si Inday Sara. And good thing kay Congressman Marcoleta na nalaman natin, hindi naman lahat sa atin alam yung mga rules dyan o ano yung mga tradisyon nila, ano yung mga parliamentary courtesy na kapag Vice President ka and two highest officials, Vice President ka and President ka, ay hindi na dapat gano'n na para not really ginigisa na hindi binubusisiin, i-personal mo, atakihin mo dahil gusto mong atakihin dahil you don't like the person o hindi mo sila kaalyado. So, sabi nga ni Marcoleta, for 18 years being him in Congress, first time lang nangyari ito. So, anong ibig sabihin yan? Kasi nga, ang presidente nyo, ang asawa niya ay may control sa lahat at ang may control ng budget ang pinsan niya. Diba nga? Kasi nga, kaya first time in the history dyan sa Congress, according to Marcoleta and Congressman Ungab, kasi nga, the target here is Inday Sara. The target here is the Dutertes. The target here is yung mga kritiko. Imagine mo, bago natin pag-usapan yung video ni Inday, yung buwaka ng inang Zaldico, okay? Yung julul na yan, na laging para silang magkarugtong ang kanilang mga itim na kaluluwa,
ni Tambaluslos, nung dun sa bandang huli ng hearing, hindi na, sinasabi niya na, kaya daw, ano tawag dito, kaya daw, actually ito yung speech niya, tignan ko lang ha, tinranscribe natin ng bonggang-bongga. Ang sabi ng walang iya, napakawalang iya ng mga jutang genimes na ito. Okay? Para daw magpaliwanag, okay. Para daw magpaliwanag si Inday Sara na patungkol dito sa confidential fund na ito. Isa yun sa mga tinalakay niya. Tapos kasi nag-release si Inday ng ano, 'di ba, ng video part 1 patungkol nga sa mga kadyatahan nila diyan. So sinasabi niya dito, sinasabi ng Saldico na si Inday Sara pa daw ang nag-release ng issue. Kasi ayaw daw umattend sa budget hearing, okay? Dahil ayaw ma-scrutinize. Okay? Tapos, tinutuligsan niya, parang tatak Duterte daw, na ito ay mambubudol. Ako pala mukha ng buwaka ng inang to. Ikaw, Saldi ko. Nalala niyo last year, meron ako expose sa inyo. Dali Okay, last year, may expose ako sa inyo mga palangga. Tingnan natin itong julol na to. Okay. Anyway, na mayroon tayong source na yung kanyang asawa, according to our source, na pinasara yung YSL sa Paris para mag-shopping lang. Nalala niyo yun? Last year ko pa sinasabi sa inyo yun. Sinabi ko sa inyo na sila ang may control ng pera ng bayan. Kasi nga siya yung chairperson ng Committee on Appropriation. And also, sidekick siya, assistant siya ni Tambaluslos. Kung kayo ay nakafollow sa vlog na ito, in-expose ko na wala silang habas na bumili ng mga luxury brands. Hermes, name it. Ang asawa ni Saldico, according to our source na inere natin yan last year, parang bumibili lang ng candy ng mga luxury bags sa Paris. At meron pa silang mga property. Naalala mo, may pinuntahan ako pinuntahan akong property doon sa Paris nung pumunta ako. Remember that expose? May video ako noon eh. Hindi ko lang na-ready ngayon. Bigla lang pumasok sa isip ko ngayon. Pinuntahan ko yun, di ba? Dahil ayon sa ating source na nandyan din sa Congress ng iba, nakikita nila na ang pamumuhay ni Saldico at ni Tambaluslos, pero more on pamumuhay ni Saldico, magsimula sa toothpick. Toothpick, kung pwede lang may toothpick na Hermes ang bibili nilang toothpick. Kung pwede lang ang napkin para sa kipay nila, may Hermes, ibibili nilang Hermes. Ang question natin, saan nanggagaling ang pera ng pamilyang ito na dati namang nanglilimahid according to our source? Walang ganitong pera. Saan sila kumukuha? Nagpapasara yung YSL, bibili ng Hermes, bibili ng lahat, chinelas, napkin, halos lahat, na lahat branded. Nagkamali ba ako sa expose ko sa inyo na sila ang namamayagbag sa pera ng bayan? True enough, mga kapalangga. Okay? Kaya naman, galit na galit, instead yung budget hearing na yun, kasi gusto na nga i-terminate na hindi na dapat i-hear yun, yung deliberation na yun, kasi nga dapat may parliamentary courtesy at ito yung sinasabi nilang tradisyon dyan sa Congress na kapag highest officials, well, particularly sa Vice President and Office of the President, titignan lang nila, okay, approve. Pero only with Inday Sara. Diba? So ngayon, sabi ko nga, instead na, well, in the first place, doon nga sa, kung yun ang titignan natin na sinasabi ni Kong Marcoleta at ni Kong Ungab, na ganun talaga ang kanilang tradisyon doon, wala na talagang dapat mga Q&A na binabalikan yung issue ng 2022, 2023, 2024. Kasi ang usapan nga doon is 2025 budget. Not 22, not 23, not 24.
pinag-uusapan ang sinasabing war on drugs ni Pangulong Duterte, ni Saldico, at inaakusahan siya ni Inday na corrupt. O really, Saldico? Kaya alam mo, natutuwa ako sa mga nangyayari. Kasi nakikita ng taong bayan. And I hope yung mga camp ni Inday will do something against this corrupt, magnanakaw kawatan. Pagpaliwanagin mo ang pamilya, pag, sino man nakikinig dito, Inday Sara, yan, bilhin na ka ng tip. Balikan ko yung video at address, according sa aking source na nakabili ng property si Saldico doon. Sa Paris. Mahal ng apartment doon. Saan kayo kumukuha na kaya nyo magpasara ng mga designers? Putang ina, pera ng bayan. Kaya no wonder, kayong mga Pilipino hanggang ngayon ginagago, binububo kayo ng mga ito. Kitang-kita na sa bunganga ni Marcos Jr. ang kapalpakan. Pero dito tayo tututok ngayon sa sinasabi ni Inday Sara. Okay? Ngayon, nawiwindang sila. Dahil sinabi ni Inday Sara, mga palangga, sa kanyang video, okay, na ang budget ng Pilipinas ay 2 tao lang ang may hawak. Sabi niya nga, okay, ang may control ay si Saldico at saka si Martin Romualdez. Okay? Kaya nga pinaliwanag niya sa inyo sa kanyang video, mga palangga, tungkol sa DepEd budget niya, sa Department of Education budget ng 2023 na may 5 billion na in-approve para sa classroom construction. Tapos nagulat daw si Inday ay may lumapit sa kanyang mga kongresista o mga nanghihingi ng tong pads, mga kongresista na nanghihingi out of that 5 billion budget. Nagkamali ba ako sa inyo through may puting ahas na ang budget ng Pilipinas hindi na pupunta, ang budget ng buong pangkalatang bansa ay hindi napupunta sa inyo. Napupunta sa mga kawatan, mga bangag. Imagine, pinakita ni Inday Sara sa inyo yung ebidensya doon sa video. Okay? Na mayroong yung kanyang testamento na inaprobahan sila ng 5 bilyong budget. Tapos biglang may lumapit sa kanya at hinihingi ang parte nila. Nakita nyo? Hinihingi ang part ni may inutusan ni Romualdez, yung certain kongresista na yun, which is hindi pa niya napapangalanan ni Inday Sara, and I hope pangalanan niya bukas sa kanyang 3rd video, na hinihingi ang tongpats. Kaya nga dito, mga palangga, ang sabi ni Inday sa kanyang video, kaya hindi na i-deliver ang tamang mga classroom or tamang structure na pulido or nasa standard kasi nga ninanakaw ng mga kongresista at humihingi sila. Ilang beses ba natin sinabi to sa inyo? Ilang beses ko ba since ako'y nagnangabels dito na kapag na-approve na yung budget ng certain agency, may cut si Tambaluslos, ayan si Saldico, na okay, dahil inaprobahan kita ng 5 billion, ito ang certain amount ibibigay mo. Nagkamali ba yung puting ahas natin dito? Hindi. Dahil mismo, itong mga expose natin sa inyo from 2022 and last year, mga hanggang ngayon, si Inday Sara nasa unity team na. Kung meron ditong maingay na nagbubunga nga sa mga buwaka ng inang niya, ang puting ahas, at ako lamang ay ginamit ng makapangyarihan na maging instrumento sa inyo para sabihin ang kababuyan. And now, nag-align lahat sa expose ng ating puting ahas, yung nangyayari, no less than the Vice President now is talking about what I was talking since 2022 and 2023. Hindi ko nakausap, hindi ko kilalang personal si Inday Sara, ang mga nagsalita sa mga kahayupan ginagawa ng gobyernong pangag, ang kaletsya nila, ang daming mga taong nagsalita na at kasama kayo doon. Imagine nyo mga palangga, 5 billion nangihingi sila ng patong. Kaya naman, ang mga classroom ay substandard. Ang sabi nga ni Inday, yung mga backlog na mga classroom na supposedly na ipapatayo ay hindi napaprioritize at hindi nagbibigay ng tamang konstruksyon dahil sa ganitong klaseng pamamalakad, pagnanakaw nila. Dahil sinabi mismo ni Inday sa kanyang vlog, okay,
na may inutusan si Martin Tambaloslos na kunin ang parte nila sa 5 billion. Kaya nga sabi nila, ano to, chachap-chapin namin yung classroom? Pag nagawa ka ng classroom, yung instead yung kabilya, lagay mo straw ng soft drinks. Para isang hiip lang ng hangin, tumba. Nakita nyo na ngayon. Especially yung mga Duterte supporters. Nakita nyo na ngayon yung dating mga nag-alipusta sa alindog ko. Marlika niya, sumisira ng unity now. But I'm thankful. Yun yung importante. Kahit binakbakan niyo ako ng bonggang-bongga, tumayo akong mag-isa. No, natuloy mag-isa. Kayo pala palangga na nagmamahal sa akin. Because of you, nakita niyo dahan-dahan. Kasi naman, hindi naman kaagad, you cannot eject someone dyan sa bahay ng mga ahas na basta mo lang i-eject na walang dahilan, di ba? Noong 2022 ako ay nagsalita na si Marcos ay sangkot sa smuggling, ang pamilya nila ay promotor, mafia, and everything, sa smuggling ng sibuyas, smuggling ng asukal, smuggling ng bigas. Siyempre, hindi pa kayo naniniwala, sabi niyo, bigyan ng chance si Bangag. Bigyan ng chance siya, mga Marlica, masyado ka naman ganyan, gusto mo ikaw na lang mag-presidente. Siyempre, nasa proseso. And now, tuloy-tuloy ang pagbubukelya ng mga puting ahas at now Inday Sara at marami pang iba. And now Marcoleta, well, he's been a fighter. Okay? Imagine nyo kayo, Pulahan, Tinklawan, di ba, nabulag pa rin. Sino ba ang nagsakripisyo dito sa pagnakaw ni Saldico at ni Tambaloslos sa budget ng education? We're talking billions. Nililiis nila yung confidential fund na tinitira nila kay Inday na kung titignan mo ang kanilang tradisyon o ang kanilang rules dyan sa confidential fund. Kaya nga confidential fund eh. You spend it for your intelligence. Di ba? Si Marcos Jr. ba nagpaliwanag ng confidential fund? Kasi kung papaliwanagin nila si Inday Sara, i-itemize ang confidential fund, which is hindi naman dapat i-itemize yan. Kaya mga buwakan ng inang kongresista nga, ayaw nga nilang i-itemize, ayaw nga nilang, hanggang ngayon si Tambaloslos, hindi siya magbigay ng audit or transparency dun sa kinukuha siya ng 1.8 billion na travel funds niya. Pero si Inday, gusto nila i-itemize. Si Bangag Jr., bakit hindi nyo ipa-itemize? Nang nakita nyo, baka dun sa kanyang budget, magkano budget niya? 10 billion niya yun. O doon sa budget niya, 1 billion, siguro pag in-itemize mo, 1 billion for Marcos Jr. pulburon supply. 1 billion para sa alak ni Lisa, 1 billion sa trolls, 1 billion mapunta sa mga kamag-anak, the rest of the billions napunta sa offshore accounts. Nakakita niyo mga kababayan, why Inday Sara? Halos lahat ng ahensya may confidential funds. Bakit si Inday Sara ang bukod tanging mag-itemize at, by the way, baltan natin yung 125 million coming from the office of the buwaka ng inang presidente niyong Bangag. Bangag. Authenticated Bangag. Nakita niyo? Authenticated dito yan sa Amerika. Authenticated. So ngayon nakita ninyo at binukelya ni Inday Sara na ang may control ng budget ay si Tambaloslos at si Saldico. At may ipinakita siyang papel, true enough, okay, na 5 billion yung budget niya na in-approve mga palangga. Okay? Ng GAA, ang sabi niya, so later on, binago nila. Ano ang ginawa nila? Naging 15 billion. Hindi naman 5 billion lang ang ano nila eh, yung nire-request nila. Pero nag-approve ng 15 billion ang house ng mga demonyo. O, saan napunta? Ang daming revelation ni Inday. Saan napunta? Kung 5 billion lang ang napunta sa kanila, nasaan napunta yung 10 billion? Ngayon, dinidikdik nila yung 125 million na confidential fund, which is nasa legal na okay, kala ko sino yan. So, nasa legal
na dapat gastusin niya within 11 days. Kasi binigay ay December 19. Okay? Binigay ng 11 days bago matapos ang taon. Then ito, didedmahin nyo na ang 5 billion niyang budget ay pinatungan, dinagdagan na wala silang kaalam-alam, pinatungan ng Congress, ginawang 15 billion, tapos ang binigay sa kanila 5 billion, ninakaw nila yung 10 billion. You decide. Kaya mangmang pa rin. Ay, sorry, hindi lahat pala. Kaya inanat mo, that's not a good choice of word. Okay? Kaya bulok pa rin ang mga classrooms, ang mga sistema sa public education. Dahil sa ganitong klaseng ginagawa ng bangag na Romualdez, Araneta, Marcos ko at lahat ng mga kasabwat nila. May ipinakita din si Inday noong 2024. Sa video, panoorin niyo mamaya, na ang budget lang na supposedly 19 billion. Tapos biglang paglabas sa house, kay Tambalosas at kay Saldico, naging 24 billion. 19 billion, pinatungan nila ng 5 billion. Nakita niyo yung corruption? Who's that mayor? Sinong mayor yun? I forgot, si Magalong. Di ba? Si Mayor Magalong ng Baguio. Isa din siya sa mga nagsabi nito na ito yung ginagawa ng Congress. Sabi pa nga niya, 40%, 50% napupunta sa mga buwakan ng inang to. Kaya di ba, ang daming nagtuligsa sa kanyang mga kawatan. Ang dami ng mga politiko na nanindigan. And now, here's Inday Sara na ibinuking niya na ang budget 5 billion, papatungan nilang 10 billion na pupunta sa kanila. Now, 19 billion, tapos papatungan ng 24 billion, tapos napupunta sa kanya. Kaya siya nag-resign sa post sa niya as Department of Education Secretary, mga palaga, kasi ayaw niya ng payagan yung ganitong ginagawa taon-taon. Kaya nga, ano ang sinabi ko sa inyo? We're just talking about Bureau of Customs, di ba sabi ko, pinag-usapan pa lang natin yung corruption sa smuggling at corruption sa Bureau of Customs. Sabi ko nga, wala pa yung mga ahensya ng iba pa. And now here is the Department of Education. Na nag-i-insert sila o dinadagdagan nila ang pondo kasi kinakawat nila. Wala silang pakialam. Kaya tignan mo si Saldico, guilty. Hoy, Salding bugo, nagbabasa ka na lang, tatanga-tanga ka pa. Binabasa mo na lang yung script, nag-gimpitla ka pangalintik ka. Dami, balik ko to ng itila, among iyo di puta ka. Nami susugon ang buli para, anyway, mga palangga. Nakikita ninyo, kaya talagang nakakalungkot ang kapalaran ninyo sa Pilipinas. Kaya sabi ni Inday, bakit pa siya attend dyan ng budget hearing? Kasi ang sabi nga ni Kimbo, they have to stick to the plan. Bakit pa siya attend ng budget hearing? Pinorward niya na lahat ng mga gusto niyang, about sa kanyang budget, yung proposed budget niya. Bakit pa siya attend? Ang ending naman, gaganituhin lang din naman siya. Imagine mo, budget ang pinag-uusapan. Can you open your mind? Budget ang pinag-uusapan, ang pinagdadakdak ni Saldico doon, kung hindi niya napanood, tungkol sa war on drugs. Is that part of the budget? Ang kanilang inggit, galit, tapos sinasabi nila si Inday daw ay, parang, what do you call it, parang nag-feeling, like may sabi siya, Baratinela. Hindi na, wala daw hari at reyna ngayon. Hari, nag-ari-arian si Inday, kasi hindi boycott sila. Ito ang sabi ni Franz Castro, ito ay betrayal of public trust. To what? Grounds for impeachment? Na nakikita ninyo, ano ang betrayal of public trust sa pagbuboycott na yan? Ito mga jutang genimis na to, 2025 ang budget, hindi sila makamove on sa 2022. Kahit elementary, kahit fetus ka pa lang ngayon, maiintindihan mo. The target is, Sara, to destroy sa mata ng mainstream media, sa mata ng taong bayan, na ipinagdidiktikan nila yung 125 million budget, eklabush na yan. Million na confidential fund noong 2022. Pero ayaw nilang pag-usapan ngayon. Eto, ang binubukoy ngayon na ni Inday, kumusta naman kayo? Matataranta kayo kasi may ebidensyang ipinakita. May videong ipinakita si Inday
na talagang during the deliberation, doon the budget hearing, sinasabi mismo ng undersecretary niya, no, hindi wala silang alam. Doon sa 24 budget, from 19 billion, naging 24 billion. Nanindigan sila. Naroon niyo yung video, di ba? So, dutong sila, hanggang ngayon, tignan mo yung narrative ng mga bangag, no? 125 million, kailangan dikdikin si Sara Duterte. Tapos tahimik kayo sa 1.4 billion a day na flood control ni Bangag. Now, baka tahimik pa rin kayo dito sa sinasabi ni Inday. Nakita-kita naman ang pruweba doon sa video during the Senate hearing, budget hearing, na nag-insert sila ng additional 10 billion, an additional 19 plus 24, another additional 5 billion sa 2024 and 2023. Ano, mga palangga? Hindi pa kayo lalabas ng bahay ninyo? Tapusin nyo na to mga buwaka ng inang to. Kahit ayaw nyo sa Duterte, ayaw nyo kay Sara, tama bang pag-usapan doon sa budget hearing ang war on drugs? Kasama ba sa 2025 ang war on drugs ni Duterte? Pas na yun. Pwede pag-usapan sa ibang forum, but not dito sa budget hearing for 2025. Dahil ang issue dito, yung mga kabataan ninyo, yung mga anak ninyo, anong sinasabi pa ni Zaldi kung minayupa? Si Inday daw ay mambubudol kasi travel ng travel. Uy, kuha ka ng Genemis ka, kinakausap mo si Bangag. Hindi si Inday Sara. Nagta-travel siya, pero ang binibitbit ni Inday Sara ay mga deserving students, mga magagaling na bata na deserve nila to observe and to be part of travel ni Inday para makita nila kung ano ang trabaho ng isang vice president at their young people, their high school, ganyan. May elementary pa nga I think may elementary pa, na binitbit niya sa Asia para mag-observe itong batang ito na I hope magiging future leaders itong mga batang ito. Di ba? Si Bangag Jr., anong isip na, ikaw po tayo na ka. Nasaldi ko, maliban pa sa inuubos ng pera ng bayan, saka sa shopping nyo. Saan galing pera nyo? Sige nga. Saan galing ang pera nyo? Bakit parang gastusin nyo na lang ganun? Kung may negosyo man, well, lumalabas din sa I think nailabas ko na to dati. Forget the name, teka. Okay? Yung mga contracts. Okay, mga contracts sa Congress. Diyan ko lang ko nandito. Okay, yeah. Mga contracts sa Congress, dyan sa DepEd. Okay, see? Mga project na like laptops, okay? Ang kumuha ng mga kontrata na yun ay SunWest Construction and Development Corporation, LDLA Marketing and Trading, VSTSC Philippines. So, at itong kontrata na ito, ay itong kumpanya na ito ay konektado pag hindi konektado, siyang nagmamay-ari, si Zaldico. So, no wonder, di ba, kaya nilang magbili, mag-shopping o magpasara ng ng YSL o ng mga kung ano-ano pa, mga designer, mga boutique sa Paris. Kasi imagine ninyo, napupunta ang kontrata sa negosyo nila dahil hawak nila, control nila. Kaya for sure, ilalabas na ni Inday ito ng tuloy-tuloy. So, win-win sila. Maliban pa sa kickback nila from that budget, tapos kumpanya ni Tambalustos, ang aawardan ng kontrata, win-win ang mga protagonistas. Now what? Kayo, mga teachers, kayo, actually whoever you are, nurses, doctors, ordinary, magsasaka, magbubukid, magtitinda, magta-tricycle driver, kayo ang apektado dito, yung mga anak ninyo. Kaya, di ba, walang maayos na classroom. Naapektuhan yung mga anak ninyo, tapos papalabasin nila na during term ni Inday, wala namang lumabas sa balita na ang Nutriban daw ay may mga buk, pinapakain daw yung mga bata. Eh di sana nag-file na kayo ng kaso kung pinakain ni Inday ni Sara na ang mga bata ng tinapay na may mga mga insekto. Yun ang term niya ginamit doon na mga bulok daw pinakain something.
Kundi mo naman kahayupan, kababuyan ng mga buwaka ng inang to, binabaliktad nila, tapos si Sara pa ang nambubudol. Eh harap-harapan sila ang nambubudol sa inyo. Si Marcos Jr. ang nambubudol sa inyo. Sunod-sunod. Doon sa flood control project, sunod-sunod sa smuggling na pinoprotektahan. Diba? Pinoprotektahan ni Martin Romualdez, ni Lisa Canas, ni Bangag Jr., pati si Zubiri, noong 2023, nung pinutol nila o hinarang nila, kinancel nila ang hearing, Senate and, well, particularly congressional hearing sa Committee on Ways and Means na ipinapatawag doon si Michael Ma na inappoint ni Bangag Jr. at ni Lisa Canas as Special Envoy to China na isinekreto. Nandito po yan sa book na yan. Ayan na details, mag-email kayo. Sa book ni Attorney Vic sa Kingmaker. Nandito lahat halos ng inappoint ni Bangag Jr. si Michael Ma na ikinubli sa taong bayan. Ang daming kasalanan ng mga walang hiyang ito. I-ano na natin, yung anong maalala natin. Inappoint, isinekreto sa media. Well, alam pala ng media, ayaw iulat ng media. Walang document, walang public document. Katulad dito na may dokumento na katulad ni Bangag, ay Bangag siya, authenticated Bangag. Yung pag-appoint kay Michael Ma ay walang ipinakita sa publiko pero gumagasta ng pera ng bayan, diplomatic passport, may mga diplomatic benefits pero isinekreto sa bayan. Hindi pa kayo nakalimutan nyo na. Nag-appoint si Marcos Jr. at si Lisa Canas ng Amerikano. Natural born American. Naalala niyo na. Sino? Si Paul Soriano, asawa ni Gonzaga. Doon palang niloloko na kayo, nag-appoint ng Amerikano. At doon pa nakapwesto, zero budget daw, di ba? Nakapwesto pa sa Presidential Communications. Napakahalaga, di ba, ng mga tumatinong gobyerno ang mga komunikasyon, national security. Pero nag-appoint ng Amerikano. Yun ang mga kasalanan ng gobyernong ito. Tapos kayo, okay lang. Again, it's your life. It's not my life anymore because my life is here. Alam nyo na, kaya lang ako nagsasalita kasi gusto ko sana na kayo ay magkaroon ng totoong pagbabagong buhay. Pagbabango ng buhay. Totoong may 20 pesos na kilo ng bigas. Pero patuloy kayong naghihirap, nasasadlak sa karimlan ng mga bangag. Bumabalik ang mga adictos benedictos dahil ang pinuno ninyo ay bangag na bangag at walang habas na nagnanakaw ng pera ng bayan. Ipinakita ni Inday Sara ang video doon sa Congress na may mga inattach na mga listahan. Okay? Ang grupo, ang sindikato na si Tambalusos at si Saldico para makakubra sila, makanakaw sila sa kaba ng bayan. And I think, I'm just praying to God na whoever ang maging next president, i-abolish ang Congress. Kasi they're not there, ang sabi pa ng mga buwaka ng ina, they're representative of the people. No. They are jejimon. Nandyan sila, representante ng mga kawatan, uubusin ang kaba ng bayan. Kaya magtataka kayo, hanggang ngayon mahirap pa rin ang Pilipinas, hanggang ngayon third world country pa rin. Pagpapatayo ang tino-tino ng kalsada, bubungkalin ng kalsada, di ba? Nakakata nyo naman sa, sa Facebook o social media. Flat ang kalsada, sisirain ng mga buwaka ng ina. Only in this Bangag administration. Maybe in the past, panahon ng mga noon pa. Pero ito, napaka-rampant. Sisirain ng kalsada, magtatayo ng footbridge, ang itatayo ay foot lang. Yung hagdan lang, wala yung bridge. Then you enjoy that. If you don't want to speak out and speak up, just enjoy. Hanggang sa kaapu-apuhan ninyo, pabayaan nyo lang na bangag ang presidente ninyo. Pabayaan nyo lang na mga bangag kawatan, si Tambaluslos, at saka si, yun, mga kampo niya dyan, sa Committee on Appropriation. Hindi ba kayo nagtataka? Ganun lang kadali. Isang snap lang, nag-donate si Martin Romualdez, Tambaluslos ng 2 billion. 2 million. Dito sa
Harvard University. Na yung $2 million na yan, we're talking dollars, di ba? Pwedeng i-donate sa inyo. Ay pagpatayo ng mga eskwelahan. Wala nga siguro mga bangko, yung mga bata dyan ng maayos. Baka may mga pako pa, mga nakausli dyan or something na delikado yung sitwasyon ng ating mga kabataang estudyante. Pababayaan nyo na lang ba ito palangga? Naririnig nyo na si Bangag na sobrang bangag. Na gustong gurgurin ang mga KOJC. Dahil gustong, i-capture si Pastor Kibuloy. Pahirapan kayo. Alam mo ang mga Duterte, kahit anong ginagawa ng mga hinayupak na yan, hindi yan yung mga hinayupak na mga bangag, hindi apektado ang mga Duterte. Sa bawat panggigipit ni Bangag Jr. ni Tambaluslos sa mga Duterte, ang nagsasakripisyo taong bayan. Hindi, temo si Sara katapang. Hindi nila kayang itumba yan. Pero sino ang natutumba minuto, segundo? Kayo! Kayong mga taong bayan. Kasi wala kayong boses na duwag kayo. Mamamatay kayong duwag. Mamamatay naman tayong lahat. Mas masarap mamatay ng matapang kaysa sa duwag. Ginagago kayo ng mga hinayupak na to. Yung si Tambaluslos, ano ba yan? Ano kinatatakot to dyan? Matapang lang yung mga hayop na yan. Kasi napag-usapan namin ni Cathy Binag yan eh. Sabi niya, sis, matatapang lang yung mga yan kasi may bodyguard para pag ginamon mo ng suntukan yan. Diyos ko, duwag yung mga yan. Which is true. Kaya nga sabi ko, pinahamon ko kung pitingin ko yung itlog ni Bangag eh. Isang ganito ko lang, tumba lahat yung mga yan. Kasi walang practice yung mga yan sa mano-mano ng buhay. Ako bata pa lang ako, buksidor na ako. Sa mga kasagingan. I'm serious. Kasi ang pinagkaabalahan ng mga yan, magsinghot ng pulburon, magnakaw, lumamon ng kabanang bayan, samantalang kayo, mga obrero, mga magsasaka, banat na banat kayo ng buto para sa pamilya ninyo, pero ang hirap makaahon. Kasi pinapatay nila yung negosyo ninyo. Paano pinapatay ang negosyo ninyo? Nakita niyo mga farmers? In the past, during Marcos Bangag administration, tinatapon nyo na lang yung mga repolyo ninyo. Ang mga may pagkakataon na yung mga sibuyas na mga nabulok, di ba? May tumaas yung sibuyas, naging 800, later on, wala nang gustong bumili ng inyong paninda. Bakit? Kasi pinapasok na ng mga smuggler, ng mga mafia, ang mga murang produkto mula sa iba't ibang bahagi ng Asia. At dahil sa bawat pagpasok nila, doon sila kumikita ng pera, pinapatay ang negosyo ninyong mga farmers. Sino bibili sa inyo? Mas mura yung galing sa ibang bansa. Tinatapon nyo na ngayon, pinapakain nyo sa baboy ang inyong mga produkto. Nakita nyo? Paano kayo makakalaban sa buhay? Kahit anong sipag mo, dahil ang gobyerno ang kumikitil ng inyong kabuhayan, ang inyong kinabukasan ng inyong mga anak. So get out from your house. Speak up. Regaluhan nyo ang mga sarili nyo sa araw ng birthday ko, September 21. Get out from your house. Go to Liwasang Bonifacio. Kasi everyday naman dyan. Peaceful. You pray to God na magmilagro ang Diyos. Na mapakasan na ang bangag na bangag every single day. Putang ina. Kawawa naman kayo mga palangga. Harap-harapan kayong binababoy ng gobyernong ito. Go is corrupt. Beware of Tulfo, sabi ni Lady Lee. Ang kapal ng mukha mo, Bangag. Binabawasan sahod kumante sa tax na nakawin mo lang pala, sabi ni Sky. Ayun nga ang sinasabi ko sa inyo. Kailan po kayo kikilos? Si Maharlika. Ulit-ulitin ko to dahil totoo. Tinataya ko buhay ko dito. Since 2022, the moment na nag-speak out ako, lahat ng ating expose, revelasyon na si Lisa Tanas, si Marcos Jr. ay kidnapper, smuggler, kawatan. Ano pa ba ang pruweba? Yumaman ba kayo? Gumanda ba buhay nyo nung pumasok si Bang Jr.? Sama-sama tayong babangon muli. Ang bugas, magiging 20 na lang. Asan na? Oh, ano sabi nila? Dapat kayo ay makontento sa 64 pesos na budget 3 times a day sa inyong meal.
Kasi pag nakakaya mong kumain ng mag-budget ng 64 pesos a day for 3 meals, ibig sabihin you are not poor. Ano? Paniwala pa rin kayo mga palangga na ano man? Tayo rin ang mga Pilipino ay may pananagutan, sabi ni JK. Din dito, gusot ng Pilipinas, takot tayo harapin ang mga mali ni BBM, ni Bangag Admin. Noon pa tayo, ng paraan bago ito lumaki ng ganito pero hindi pa huli. No. Actually, if you realize it, laging sinasabi natin ganito kasi mga mahirap, nagpapabayad sila, nagpapapili sila ng boto nila. Okay, ganon. Tuwing eleksyon, may nag-aabot. Ito na nga lang, pumundo ng ilang bilyon si Tambaluslos doon sa Davao, di ba? Ito, few days ago, namudbud ng 5,000 pesos ayuda mula kay Martin Romualdez. Pera niya ba yun? Ginagamit nila yon, pinagre-register yung mga tao, kinuha yung information nyo kasi gagamitin nila sa susunod na eleksyon. Nakatan nyo? Tapos kapalit ay ayuda 5,000 pero yung iba nagre-reklamo, hindi naman daw 5,000 ang nakarating sa kanila. 1,000, 2,000. Okay, let's talk about this. Kaya sila nag-ayuda, hindi lahat dahil naaawa sila sa inyo. Binili nila yung pagkatao ninyo. Pero hindi ibig sabihin na kasalanan ninyo yun. Wala kasi dahil sa comment ni Jakey, hindi yan totoo na kasalanan ng mga Pilipino. Kaya tayo nag-i-elect ng leaders. Umaasa tayo na itong mga leaders na ito, at katulad sa Congress, kasi sabi nila, there are representative of the people. Sila po yung may kasalanan, hindi yung mga ordinaryong tao na pumipila doon sa mga pinamimigay nilang pera at bigas galing sa kaban ng bayan. You guys are victims. Pero you are right, kasalanan din ng iba, kasalanan ng mga duwag. Get out, speak up. At sabi ko nga, I'm praying. Sabi ko, Lord, kailan ba magkakaroon? Sabi ko, si Pangulong Duterte, oo. Sabi ko, ganun. Matapang siya. May improvement. But I want more than Duterte. I want me. Kidding aside, why? Diba sabi ko sa inyo, first week ko pa lang, ipa-expedite ko anong pwedeng gawing batas na i-gitay legally ang lahat ng mga kawatan na yan. Believe me, pag merong politiko, not politiko, merong leader na sumunod, sino man yung leader na yan, na sa first 6 months niya, ipagugurgor lahat gamit ang batas within 6 months, ipagugurgor lahat ng kawatan. Kasi maglilid siya by example, hindi siya pwede magnakaw. Kasi, pag nagnakaw siya, hindi siya yung hinahanap natin. Ulit na naman tayo, magdadadaktak na naman. But I think, I don't know, sabi ko, kapag natanggal na si Bangag, I will stop talking about politics. Pero sinabi ko din sa inyo dati, sabi ko, pag nanalo si Bangag, naku, babangon ng Pilipinas, ayoko na magsalita ng politics, susuportahan ko na lang yung mga project. Binudol tayo, ito na naman ako. Hindi na ako mangangako. I will just do the right thing. Diba? So ngayon, mga palangga, kasalanan ng mga magnanakaw. Ang mga tao kapit sa patalim. Wala nang makain, siyempre. Yung mga namamalimos. Pag nang madabaltaan si Tambaluslos, yung gobyerno pupunta daw doon, mamimigay ng pera. Kapit sa patalim, kahit ako sa ganyang sitwasyon, pupunta ako. Hindi tayo lahat pare-pareho ng mind. Kaya wag niyong balahurain, o wag niyong yurakan yung mga tao na mga pumipila doon. Yung mga nagsasalta kasi ng mga ano kayo, patay gutom, mga ganito, ganyan, ganon kayo. You don't know kung paano maging mahirap. You don't know kung paano kumalamang sikmura. Kaya kung makaarte kayo, baka yung iba, nag-acting lang, no, mga mahirap kayo, hindi nyo alam kung paano maging mahirap nang wala kang isasaing. Kaya sila'y kapit sa patalib. Sino ang may kasalanan? E di nasa Congress, e di nasa Office of the President si Bangag. Dahil ang ginagawa niya, imbis na mag-lead, nakipagbuljakan sa asawa niya kapag bangag na bangag sila, nakipagtsuktsakan sila ng groupie. Kung may group chat, merong tsuktsakan group o swingers. Diba? Toro, ano ba yan? Nagtuturo-torera mga buwaka ng Ginemes.
to get out from your house. Enough is enough. Yung mga sumisigaw noon, never again, never again. Paulit-ulit ko siyang sabi sa inyo, lumabas kayo, manindigan kayo. Hindi ito tungkol kay Sara Duterte. Kahit anong mura nyo dyan kay Sara at kay Pangulong Duterte, the issue now, nilalamon nila ang pera ng bayan ng mga bangag. Ninanakaw nila, binabayad sa mga kabit, pinangbibili ng Hermes, binibili ng mga diamante, nagpapasikatan sila tuwin na lang, araw-araw. Akala mo, may fashion show dyan sa Congress. Hindi mo na nakikita mga buwaka ng ina, araw-araw nakapag-fashion show. Akala mo, buti sila itong mga may itsura. Eh parang mga ginamos ang mga nilukot sang ginamos ang mga itsura. Kasi na kung bagay. Ang ilang mga itsura parang nilukot na papel. O parang mga ampalaya yung kanilang mga... Anyway. My God, kaluoy man ang akon bandwa, kaluoy man ang bayan ko. Kaluoy, why? Pansinin nyo, every zona, every day, pasikatan ng Hermes, pasikatan ng Chanel, palakyan ng diamante. Magkano lang ang sweldo ng mga yan? 200 to 300,000? How can you afford that kind of lifestyle kung hindi ka nagnakaw sa kaban ng bayan? How can you afford that lifestyle kung hindi nagnakaw yung mga yan? So you have to end them. Ang dami na pong nagsalita. Nakita nyo na panggigipit, gugurgarin kayo ni Bangag Jr. Siya ang nag-utos para may mamatay doon sa kayo, JC. Siya ang nag-utos para hukayin yung lupa. Kasi meron daw heartbeat. Siya ang nag-utos lahat. Nahirapan ang mga KOJC family and they are Filipinos. This is not about Duterte dahil kaibigan ni Kibuloy. This is about ginawa ni Bangag Jr. ni Torre na pahirapan kayo dahil ang interes nila kamkamin ang propriedad ni Kibuloy. At pahirapan ang Duterte para sabihin, okay, control na namin. Kami ang powerful. Imagine nyo yan. Okay lang, magurgur ang mga Pilipino sa KOJC compound. Masira ang kidemokrasan dahil galit ka sa isang tao. Paulit-ulit natin sinasabi. Nakita nyo? Get out from your house, mga palangga. Kung hindi kayo kikilos, kailan? Kapong chicken, what can we expect from a narco state with narco politics led by narcotic presidency and Pulburon narcotic lower house? You can plead Lucifer to do good deed. Exactly, Kampong chicken. Yeah, kumusta naman ang Maharlika Fund and PhilHealth Fund? Kumusta na nga pala yun? 90 billion yun. And program funds, 800 billion. Nakita nyo, billion. Kaya sabi ko, kung hindi magnanakaw ang mga politiko, napakaganda na po ng Pilipinas. Asa na sinasabi ni Marcos Jr., kung hindi na police ang tatay ko, parang Singapore na tayo ngayon. Jalol, malala pa tayo sa Suriname. O sa, ano bang pinaka-worst ngayon na bansa sa Pulburon? You know, Suriname? You Google that. Parang 50% yata dyan, Pulburonic eh. Napanood ko lang dun sa Netflix series. Anyway, real story yata yung napanood ko. Anyway, mga palangga, sabi ni Riza Parcon, grabe na ginawa ng House of Crocodiles. Nagsalita na si Inday, dapat magurgur na lahat ng kawatan, bangag na si BBM. O, bangag na bangag. Bawal na daw rally palangga. O, kailan, tingnan mo. Sino nagsabing bawal ang rally? Ginorgor yung Liwasang Bonifacio? O, kita mo ang kabuhakan ng inan yan. Kaya mo lang magpagorgor. Kaya nga lumabas kayo ang, sabi ni Reza. Kaya nga lumabas kayo. Nakita niyo bawal nung panahon ni Duterte, kaliwat kanan ang rally. Even nung panahon ni Noynoy. Kasi mas masahol pa itong mga hayop na to kay Noynoy. Well, ngayon, tandem na sila, di ba? Ang rally nandyan, visible sila. Si Duterte nirarally nung siya ay nagsusona, pinarapan niya. Ngayon, pag natatakot sila. Ba't huwag kayong mag-alala? Matatapos din ang mga bangag.